My God, I hate drugs. Hindi raw inakala ng mga kapitbahay ni Arthur Las Cañas sa Davao City na kabilang siya sa sinasabing Davao Death Squad. Itinanggi naman ni Davao City Police Director Superintendent Michael John Dubria na may mga miyembro ng DDS sa Davao Police. Mula sa Davao City, makibalita tayo live kay Maki Pulido. Maki. Alam mo Mark, natuntun namin ang bahay ni SPO3 Arthur Las Cañas sa may Roseville Subdivision dito sa may Davao City. Nakatayo ito sa isang corner lot at may mga CCTV. Yung garahe niya may nakabukas na ilaw pero nakakandado na yung gate. Sabi ng mga ilang kapitbahay ay may 20 taon na raw na nakatira roon si SPO3 Arthur Las Cañas pero napansin lang nila na nung bandang October 2016 ay hindi na ito umuuwi dito sa may Roseville Subdivision. At sabi nga nung isa sa mga kapitbahay ni Las Cañas ay kinatatakutan ang dating pulis ng mga kapitbahay. Naninigaw daw kasi, nagduduro kapag nagagalit sa tuwing may naglalagay ng supot na mga basura sa tapat ng kanyang bahay habang hinihintay yung garbage truck. Nagpapakita raw din daw si Las Cañas ng kanyang baril. Ang alam daw nila, bodyguard ni Pangulong Duterte si Las Cañas. Para naman sa mga tricycle driver na nakausap din natin, mabait sa kanila si Las Cañas. Nang babate, minsan daw sumasakay rin sa kanilang tricycle kung wala siyang service. Binibigyan din daw sila ng tig 200 pesos kapag Pasko. Lahat naman ng nakausap namin hindi raw inakalang kabilang sa Davao Death Squad itong si Las Cañas. Ayon naman kay Davao City Police Director Superintendent Michael John Dubria, retired na sina SPO4 Dick Cloribel, SPO4 Ben Laud, SPO3 Jerry Baguhin, SPO3 Chodoro Pagidopon, SPO4 Sanson Buenaventura na binanggit ni na Edgar Matubato at Las Cañas. Patay naman na raw si SPO4 Boy Pavo at Major Makasait. Magandang reputasyon daw ang iniwan nila sa Davao Police, mariin ding itinanggi ni Dubria na may Davao Death Squad sa Davao Police. Sa pahayag ni Las Cañas sa media kahapon, Mark, di ba, kinover mo to. Sinabi niya minsan na siyang pumatay kasamang ilang pulis ng isang buong pamilya na taga General Santos City. Nang dukutin daw nila yung isang di umano'y mastermind ng kidnapping, nadama yung yung buntis nito na asawa, 4 or 5 years old na anak, manugang at 2 kasambahay. Inutos daw ni Pangulong Duterte na mayor pa noon na patayin nila lahat, yung buong pamilya. Pinagbabaril daw ang mga ito gamit ang .22 caliber na may silencer sa Laud Quarry. Hindi binanggit ni Las Cañas kung saan nilibing ang mga bangkay nang humarap siya sa media, pero ang sinasabi ngayon ni Senior Superintendent Michael John Dubria ay wala siyang maalalang ganitong kaso nung sakop niya ang Laud Quarry bilang isang station commander. Inamin din ni Las Cañas na isa siya sa pumatay sa Davao-based broadcaster na si June Pala noong September 2003. Pero pinuntahan namin yung bahay o dating tinitirhan ng pamilya ni June Pala at hindi na doon sila nakatira. Kinumpirma naman ni Senior Superintendent Dubria na mga pulis Davao nga ang mga binanggit ni Las Cañas, pero katulad nga ng nabanggit ko kanina, halos lahat ay retirado o kaya'y namatay na. Mark? Maki, sabi mo nakakwentuhan mo yung mga mostly kapitbahay, yung mga nakakakilala kay SPO3 Las Cañas. Sinasabi mong parang hindi nila inakala nakasama sa DDS itong si Las Cañas. Pero tinanong mo rin ba sila kung naniniwala ba sila na may DDS? I mean, nandiyan ka sa Davao at sila ang mga taga-riyan. Anong tingin nila dito sa bali-balita na ito na may DDS? At naniniwala ba sila sa existence ng Davao Death Squad? Alam mo Mark, medyo sensitive yan. At least dun sa mga nakausap ko kanina na mga kapitbahay nitong si SPO3 Las Cañas. Pagka sinasabi mong Davao Death Squad, ang isa ay ayaw magkomento, yung isa naman hindi na lang ako pinansin. At yung isa, the most that I got, ay sinabi lang sa akin na alam nyo na yon. So, walang direct comment, lalo na pagkakaharap na ang camera, tungkol sa existence ng Davao Death Squad. So, tatanungin sila. Pero, pinagsuspetsahan nyo ba na may na miyembro nga siya ng Davao Death Squad? Ang sagot nila, and ayoko namang gumawa ng interpretation sa ngayon, ang sasagutin lang nila ay hindi nila inakala na miyembro siya ng DDS. Mark.
Okay, at I suppose hahanapin mo pa yung iba pang 6 na krimen na umano'y yung inamin ni Las Cañas sa kanyang sinamahan na gawin. At good luck sa iyong pag-iimbestiga, Maki. Thank you. Pinuntahan ng GMA News ang bahay sa lungsod ng Davao ng retiradong pulis na si Arturo Las Cañas. Ang mga kapitbahay ni Las Cañas ay hindi raw naginala na miyembro siya ng umano'y Davao Death Squad. Nasa Davao ngayon, live si Maki Pulido. Maki! Alam mo, Mike, magkakaiba yung pagkakakilala ng mga kapitbahay kay SPO3 Arturo Las Cañas. Pero sa mga nakausap namin, lahat naman ay nagsabi na hindi sila nagsuspetsya na miyembro ito ng sinasabing Davao Death Squad. Nakatayo ang bahay ni retired SPO3 Arturo Las Cañas sa isang corner lot sa Roseville Subdivision, Davao City. May 3 CCTV camera sa labas ng bahay, nakabukas ang ilaw sa garahe pero nakakandado ang gate. Ang sabi ng ilang mga kapitbahay, may 20 taon nang nakatira dito si SPO3 Arthur Las Cañas. Napansin lang nila na bandang October 2016 ay hindi na umuwi dito si Las Cañas. Si Jocelyn Cabardo, halos 2 dekada ng kapitbahay ni Las Cañas. Takot man ang mga kapitbahay dito sa kanya, ma'am. Kasi palagi nagalabas ng baril po. Pag hindi, yung malayo pa, yung serbato pa lang yung truck ng basura, inalagay na dyan sa kanto. Pag makita niya yan, ikot yan siya, hanapin niya kung sino. Dala niyang baril, babarilin daw niya. Di mo ba alam, pulis ako, maganon siya. Iba naman ang pagkakakilala ng mga tricycle driver sa kanya. Pag tuwing Pasko, nagbigay 200 sa driver ng tricycle. Bakit mo nasabing mabait? Siyempre, kung magsakay siya, siyempre yung motor, pupunuin man to. 10 pasahero. Hindi man siya magalit, maghintay na siya. Pag wala siyang sasakyan. Magkakaiba man ng opinyon, di raw sila nagsuspetsa na miyembro si Las Cañas ng sinasabing Davao Death Squad. Hindi naman siya didiis yun. Pagkaalam ko po, bodyguard siya ni Duterte po. May sabi. Pero hindi ko lang nakita kasama-kasama niya si Duterte po. Pero may nagsabi lang, narinig ko lang. Sinabi ni Las Cañas, minsan na siyang pumatay kasamang ilang pulis ng isang buong pamilya na taga General Santos City. Nang dukutin daw nila ang isang di umano'y mastermind ng kidnapping, nadamay ang buntis nitong asawa, batang anak, manugang at kasambahay. Inutos daw ni Nuoy Davao City Mayor Rodrigo Duterte na patayin silang lahat. Pinagbabaril daw ang mga ito gamit ang .22 caliber na may silencer sa Laud Quarry. Hindi binanggit ni Las Cañas kung saan nilibing ang mga bangkay. Walang maalalang ganitong kaso si Davao Police Director Senior Superintendent Michael John Tubria. Sakop niya noong 2008 bilang Station Commander ang Laud Quarry. Kung meron nangyari ganun, that would be a sensational crime. Kasi may bata, may buntis, whatever, sino pa ba dyan? So that would be a sensational crime and I would have recalled it. Wala akong maalala. Inamin din ni Las Cañas na isa siya sa pumatay sa Davao-based broadcaster na si June Pala noong September 2003. Wala na ang pamilya ni June Pala sa dati nilang tinitirhan sa Davao City. Kinumpirma naman ni Dubria na mga pulis Davao ang mga binanggit ni Las Cañas, pero halos lahat retirado o patay na. I believe these people were really good policemen when they were still active here in Davao City. Alam mo naman kasi na ang mga pulis their name remains sa circuit ng kapulisan, no? So with whatever accomplishment they had. Posible raw na makasuhan ng retiradong pulis na si Arthur Las Cañas dahil yan sa pagbabago ng kanyang naunang testimonya sa Senado na walang Davao Death Squad. Para kay Senadora Laila de Lima, dapat daw ituloy ang investigasyon tungkol sa umano'y DDS. Balitang hatid ni Jam Sisante. Walang Davao Death Squad. Ito ang diretsahang pahayag noong Oktubre ni retired SPO3 Arthur Las Cañas sa pagdinig noon ng Senado kaugnay sa umano'y extrajudicial killing sa bansa. Pinatawag noon ng Senado si Las Cañas matapos siyang tukuyin ng isa pang umano'y miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato.
Paulit-ulit na itinanggi noon ni Las Cañas ang alegasyon. Pero lahat niyan, binaliktad niya sa pagharap niya sa media sa mga testimonya ni Matobato. Sinabi niyang team leader daw nila sa DDS si Las Cañas, isang pulis Davao na malakas at malapit daw kay nooy Mayor Rodrigo Duterte. Sa kanyang araw, ibinababa ni Duterte ang kanyang mga utos, tulad daw ng ginawang pagpatay umano sa dayuhang si Sally Macdum. Siya ang aming team leader na sa whole team leader ngayon, ma'am, sa DDS kung Davao Death Squad, si Arthur Las Cañas, ma'am. Dinala namin, ma'am, tapos pinatay namin, sinapsap namin doon sa mga aquari, linibing namin sa mga aquari. Ang insidenteng ito, hindi kasama sa mga nabanggit ni Las Cañas. Mahigit 3 dekada na sa serbisyo si Las Cañas bago nagretiro nitong Desyembre. Naging bahagi siya ng Heinous Crime and Investigation Section ng Davao City Police na ayon kay Matobato ay siyang section na kinabibilangan daw ng maraming DDS members. Sabi ni Senadora Laila de Lima, eksplosibo at makapanindig balahibo ang mga sinabi ng retiradong pulis. Dati pang iniimbestigahan ni de Lima noong chairman pa siya ng Commission on Human Rights ang tungkol sa umunay Davao Death Squad. Nag-inspection pa siya noon sa Laod Quarry sa Davao City kung saan may natagpuan daw silang mass grave at inamin ni Las Cañas na ginamit nilang lugar para patayin ng isang buong pamilya. Kaya sabi ng senadora, dapat daw ipagpatuloy ang pagdinig ng Senado kaugnay nito. Marami pa siyang dapat isiwalat dahil mas marami siyang alam kay Mr. Edgar Matobato kasi isa nga po siya sa mga leader. Si Public Order Committee Chair, Senador Panfilo Lacson, bukas daw ng muling imbestigahan ng umunay DDS. Pero maaari raw makasuhan si Las Cañas dahil sa pagbaligtad ng kanyang mga testimonya. Under oath siya na nag-testify dito. So if he will again testify under oath, open siya sa perjury. Makakasuhan siya. Definitely, hindi naman pwedeng magkaibang statements mo, parehong totoo. Huwag tayong masyadong magulat o lumundag sa tuwa just because very explosive ang sinabi. Tandaan mo, sinabi lang yun. Okay, malayo pa yun sa katotohanan. Base sa mga isinagawang pagdinig ng Senado, wala raw nakitang ebidensya ang mga komite ni Lacson at Gordon na magpapatunay na mayroon ngang Davao Death Squad. Paulit-ulit ding iginiit noon ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na dating Police Director ng Davao City, walang DDS. Ilang beses na raw nila itong inimbestigahan.